Ang magandang balita tungkol kay Hesukristo ayon kay Juan. Ang salitang nakakapagbigay ng buhay na walang hanggan. Kapitulo 1. Bago pa man likhain ang lahat, naroon na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula pa'y kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ang salita ang pinagmumula ng buhay, at ang buhay na ito'y ilaw, dahil ito ang nagbibigay liwanag sa mga tao. Ang ilaw na ito'y nagliliwanag sa kadiliman, at hindi ito nadaig ng kadiliman. Isinugo ng Diyos ang isang tao na ang pangalan ay Juan. Sinugo siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw, upang sa pamamagitan ng kanyang patotoo ay sumampalataya ang lahat ng tao. Hindi si Juan ang mismong ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw. Ang tunay na ilaw na nagbibigay liwanag sa lahat ng tao ay dumating na sa mundo. Naparito siya sa mundo. At kahit na nilikha ang mundo sa pamamagitan niya, hindi siya kinilala ng mundo. Pumunta siya sa sarili niyang mga kababayan, pero tinanggihan siya ng karamihan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Naging anak sila ng Diyos hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. Nagkatawang tao ang salita at namuhay na kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ito ang kanyang sinabi. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong, may isang darating na kasunod ko. Mas dakila siya kaysa sa akin, dahil nariyan na siya bago pa ako ipanganak. Sa kasaganaan ng kanyang biyaya, ay tumanggap tayong lahat ng sunod-sunod na pagpapala. Ibinigay sa atin ng Diyos ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang biyaya at katotohanan ay napasa atin sa pamamagitan ni Hesukristo. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan, ngunit ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak, ang kaisa-isang anak na nasa piling ng Ama. Ang patotoo ni Juan tungkol kay Jesus. Pinapunta ng mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang mga pari at Levita upang tanungin si Juan kung sino siya talaga. Tinapat sila ni Juan. Sinabi niya, hindi ako ang Kristo. Nagtanong sila, kung ganoon, sino ka? Ikaw ba si Propeta Elias? Sumagot siya, hindi. Tinanong pa nila si Juan, ikaw ba ang propeta na ipinangakong darating? Hindi rin, sagot ni Juan. Kung ganoon, sino ka talaga? Sabihin mo sa amin para may maisagot kami sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa sarili mo? Sumagot si Juan. Ako ang taong binanggit ni Propeta Isaias nang sabihin niya, maririnig ang sigaw ng isang tao sa ilang na nagsasabi, tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang mga nagsugo sa mga taong pumunta kay Juan ay mga Pariseo. Tinanong nila ulit si Juan, bakit ka nagbabautismo kung hindi naman pala ikaw ang Kristo, o si Elias, o ang propeta? Sumagot si Juan, nagbabautismo ako sa tubig, ngunit may nakatayong kasama ninyo na hindi ninyo nakikilala. Siya ang sinasabi kong darating na kasunod ko, at hindi man lang ako karapat-dapat na maging alipin niya. Nangyari ito sa Betania, sa kabila ng ilog Jordan, kung saan nagbabautismo si Juan. Si Jesus ang tupa ng Diyos. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na papalapit sa kanya. Sinabi niya sa mga tao,
Narito na ang tupa ng Diyos na ihahandog upang mag-alis ng kasalanan ng mga tao sa mundo. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin ko, may isang darating na kasunod ko, mas dakila siya kaysa sa akin, dahil nariyan na siya bago pa ako'y pinanganak. Noong unay hindi ko rin kilala kung sino siya, ngunit naparito ako, nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Pagkatapos nagpatotoo si Juan, nakita ko ang banal na espiritu na bumaba mula sa langit, tulad ng isang kalapati, at nanatili sa kanya. Noong unay hindi ko rin kilala kung sino siya, ngunit ang Diyos na nag-utos sa akin na magbautismo sa tubig ang nagsabi sa akin. Kapag nakita mong bumaba ang banal na espiritu at nanatili sa isang tao, ang taong iyon ang magbabautismo sa banal na espiritu. Nakita ko ito at nagpatotoo ako na siya ang anak ng Diyos. Ang mga unang tagasunod ni Jesus. Kinabukasan, naroon ulit si Juan kasama ang dalawa sa mga tagasunod niya. Nang makita niya si Jesus na dumaraan, sinabi niya, "Narito na ang tupa ng Diyos." Nang marinig iyon ng dalawang tagasunod ni Juan, sinundan nila si Jesus. Lumingon si Jesus at nakita silang sumusunod. Kaya tinanong niya sila, "Ano ang kailangan ninyo?" Sumagot sila, "Rabi, saan po kayo nakatira?" Ang ibig sabihin ng Rabi ay guro. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Halika kayo at makikita ninyo." Kaya sumama ang dalawa at nakita nila ang tinutuluyan niya. Bandang 4:00 na noon ng hapon, kaya roon na sila nagpalipas ng gabi. Ang isa sa dalawang nakarinig ng sinabi ni Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Kinaumagahan, hinanap kaagad ni Andres ang kapatid niyang si Simon at sinabi sa kanya, "Natagpuan na namin ang Mesiyas." Ang ibig sabihin ng Mesiyas ay Kristo. Isinaman niya si Simon kay Jesus. At nang makarating sila kay Jesus, tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi, "Ikaw si Simon na anak ni Juan. Mula ngayon ay tatawagin ka ng Cephas." Ang Cephas ay pareho ng pangalang Pedro. Ang pagtawag ni Jesus kina Felipe at Nathaniel. Kinabukasan, nagpasya si Jesus na pumunta sa Galilea. Pagdating niya roon, nakita niya si Felipe at sinabi sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Si Felipe ay taga Betsaida tulad ni na Andres at Pedro. Hinanap ni Felipe si Nathaniel at sinabi sa kanya, "Natagpuan na namin ang taong tinutukoy ni Moises sa kautusan at maging sa mga isinulat ng mga propeta. Siya si Jesus na taga Nazaret na anak ni Jose." Tinanong siya ni Nathaniel, "May mabuti bang nanggagaling sa Nazaret?" Sumagot si Felipe, "Halika at tingnan mo." Nang makita ni Jesus na papalapit sa kanya si Nathaniel, sinabi niya, "Narito ang isang tunay na Israelita na hindi nandaraya." Tinanong siya ni Nathaniel, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka pa man tawagin ni Felipe, nakita na kita habang nasa ilalim ka ng punong igos." Sinabi ni Nathaniel, "Guro, kayo na nga ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumampalataya ka ba sa akin dahil sinabi kong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Higit pa rito ang masasaksihan mo." Sinabi pa sa kanya ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Makikita ninyo na bubukas ang langit at makikita rin ninyo ang mga anghel ng Diyos na umaakyat at bumababa sa akin na anak ng tao." Ikalawang kapitulo. Ang kasalan sa Kana. Pagkalipas ng 2 araw, may ginanap na kasalan sa bayan ng Kana na sakop ng Galilea. Naroon ang ina ni Jesus. Inimbita rin si Jesus at ang mga tagasunod niya. Nang maubos ang alak sa handaan,
Sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Naubusan sila ng alak." Sumagot si Jesus, "Babae, huwag po ninyo akong pangunahan. Hindi pa po dumarating ang panahon ko." Sinabi ng ina ni Jesus sa mga katulong, "Sundin ninyo ang anumang iutos niya." May 6 na tapayan doon na ginagamit ng mga Hudyo sa ritual nilang paghuhugas. Ang bawat tapayan ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon ng tubig. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, "Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan." At pinuno nga nila ang mga ito. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumalok kayo at dalhin sa namamahala ng handaan." Sumalok nga sila at dinala sa namamahala. Tinikman ng namamahala ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang alak, pero alam ito ng mga katulong na sumalok ng tubig. Kaya ipinatawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, "Karaniwan ang espesyal na alak muna ang inihahanda. At kapag marami nang nainom ang mga tao, saka naman ilalabas ang ordinaryong alak. Pero iba ka, dahil ngayon mo lang inilabas ang espesyal na alak." Ang nangyaring ito sa Cana, Galilea, ang unang himala na ginawa ni Jesus. Sa ginawa niyang ito, ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan at sumampalataya sa kanya ang mga tagasunod niya. Pagkatapos ng kasalan, pumunta si Jesus sa Capernaum kasama ang kanyang ina, mga kapatid at mga tagasunod. Nanatili sila roon ng ilang araw. Ang pagmamalasakit ni Jesus sa templo. Malapit na noon ang pista ng mga Hudyo na tinatawag na pista ng paglampas ng anghel. Kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya roon sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at mga kalapati. Nakita rin niya ang mga nagpapalit ng pera sa kanilang mga mesa. Kaya gumawa siya ng panghagupit na lubid at itinaboy niya palabas ng templo ang mga baka at tupa. Ikinalat niya ang mga pera ng mga nagpapalit at itinaob ang mga mesa nila. Sinabi ni Jesus sa mga nagtitinda ng mga kalapati, "Alisin ninyo ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng mga tagasunod niya ang nakasulat sa kasulatan, "Mapapahamak ako dahil sa pagmamalasakit ko sa bahay niyo." Dahil sa ginawa niyang ito, tinanong siya ng mga pinuno ng mga Hudyo, "Anong himala ang may papakita mo sa amin upang mapatunayan mong may karapatan kang gawin ito?" Sinagot sila ni Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay itatayo kong muli." Sinabi naman nila, "Ginawa ang templong ito ng 46 na taon at itatayo mo sa loob lang ng 3 araw?" Pero hindi nila naintindihan na ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya nang nabuhay siyang muli, naalala ng mga tagasunod niya ang sinabi niyang ito. At naniwala sila sa pahayag ng kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus tungkol sa kanyang muling pagkabuhay. Alam ni Jesus ang kalooban ng tao. Habang si Jesus ay nasa Jerusalem, ng pista ng paglampas ng anghel, marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginawa niya. Pero hindi nagtiwala si Jesus sa pananampalataya nila dahil kilala niya ang lahat ng tao at hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa mga tao dahil alam niya kung ano ang mga nasa puso nila.